Nakakalungkot po itong mga binibitawan ngayon ni BP Sara, no? Sabi po ni BP Sara, marami po itong pahayag tungkol po sa pagkakakulong ni Tatay Digong. Sabi ni BP Sara, inaasahan na raw ni Vice President Sara Duterte na ikukulong talaga ng International Criminal Court ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa kanya, klaro nang dito patungo ang aksyong ginagawa ng ICC. Makikita mo naman sa mga judgment nila sa kanilang orders na hindi bumabase sa batas. Ayan po, no? I-assume na lang natin na ikukulong talaga si ex-president. Clearly, dyan din patungo ang kanilang aksyon. So, nakita po natin yan, yung pagkakadakip pa lang. 'Di ba? Mismong rules nila, ang linaw ng sinabi, dapat dumaan sa local court. Yung isang dadakipin, bago dalhin sa ICC, dapat dumaan sa local court. Rules nila yan, hindi yan rules natin. Kasi sa rules natin, hindi na tayo miyembro ng ICC. Kaya wala na silang jurisdiction. Sa rules nila, dapat dumaan sa local court, hindi dumaan. Una yan. Una pa lang. Dapat dismiss na yan. Ikalawa, yung pinag-uusapan na yung kinakatwiran nila na yung pong flight risk si Tatay Digong. Ang pinagbatayan pala niyan ayon kay BP Sara na flight risk si Tatay Digong. Ibig sabihin po ng flight risk, may risk na pwedeng tumakas o itakas o kung ano pa man. O tsaka yung pwede pa panakit ng mga testigo o ng mga biktima. Ayan. Alam niyo po kung ano po ang pinagbatayan nila. Kung ano po ang pinagbatayan nila ng sinasabing flight risk. Yung mga biruan nila BP Sara, no? Wala pong legal basis. Sabi nga ni BP Sara, wala nang legal basis. Hindi na po dinadaan ng ICC sa legal. Yun pong pag nagkukwentuhan sila, nagbibiruan. Biruan lang po. Hindi ma-distinguish ng ICC yung biruan sa tunay na banta. Pag nagbiruan sila na sabihin, itatakas ko na lang yan si Digong Diretso na namin sa Davao. Yun po, maliwanag na biro yun. Paano mo itataka sa ICC yung si Tatay Digong? Pag nagsalita po ng ganun, tapos nagtatawanan tayo, biro yun. Pero yung biro na yan, yan po ang kinakatwiran nila ng ICC kung bakit hindi pwedeng palayain, binabasura yung pagpapalaya kay Tatay Digong dahil may flight risk. Dahil sa mga biruan. Anong uri ng hustisya meron yan? Kaya sabi nga ni BP Sara, wag na tayong umasa dyan. Gusto talaga nilang ipakulong si Tatay Digong. Eto pa. Yan pong mga sakit ni Tatay Digong. Pati pala yung sinasabi nila, okay naman. Relative po yung okay. Siyempre, tatanungin yung pamilya, okay naman si Tatay Digong ngayon. Magandang kalusugan niya ngayon. Maganda palang kalusugan. Imagine ninyo, doktor ba yung mga anak ni Digong? Siyempre, ayaw din nila mag-alala tayo. Kaya pag lumabas sila galing kay Tatay Digong, alam nga namang magkwento yung mga yun, nakukawawa naman yung tatay. Hindi po ganun yung mga Duterte. Matatatag po sila Hindi sila marunong magmakaawa. Laban sila, laban. Tapos yun na yung dahilan ninyo, kaya kaya ni Duterte. Naknang tinapay. Kaya yan, talong-talo po sila dyan. Sa bagay, wala namang pakialam yung ICC. Kaya ngayon, galit na galit yung US dyan
Ewan ko ba kung bakit nahihilot pa ng US to na yung gobyerno natin nakikipagtulungan dyan. Hey, USA, aren't you going to do nothing? Wala ba kayong gagawin? Pinangangalandakan ng gobyerno namin na nakikipagtulungan sila sa ICC. Wala kayong gagawin? Forma lang pala. Yung may pakinabang lang pala sa inyo. Ang ililigtas ninyo sa ICC. Hindi nyo sinasalang-alang. No? Ang tatapang nyo, palayasin. May usapin ka pa na hindi ka Pilipino, di ba? Na-resolve na ba yung hindi niya pagiging Pilipino? Ni Erwin Tulfo? Tsaka lahat po kayong matatapang. Rizon Tiberos, Kiko Pangilinan, Erwin Tulfo. Kayong tatlong coops. Narinig ba namin na ganyan kayo katapang sa mga magnanakaw? Dinuro nyo bang ganyan si Martin? Okay, punta na po tayo sa ano. Saan ba tayo pupunta ba to? At kaya ang sabi po, eto sinasabi ni ni BP Sara na prejudge na tayo ng ICC. Ang ICC ay biased political court. Yan po